In a world full of young people, many make wrong decisions. Hearts are broken, loves are ruined, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists, to open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of our ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Aravel. This is your time, your journey, preparation. Welcome to the Preparation. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Hilam Laurena, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Magandang gabi, Huya Sir. Good evening, Brother Tony. Good evening, Sister Sai. Yes, sir. Good evening sa lahat na nakapag-log in ng maaga. Amen. Magandang gabi rin sa dalawang co-host na wala ngayong gabi, Brother Yeah. Tony. Busy yun yan. Ang ibig lang sabihin noon, tayong dalawa ang katapat ni Sister Sai. Amen. Ba't ka tumatawa, Sai? Bakit? Kung ano ba ibig sabihin nun? Yes, sir. Kayo nang bahala. Kaya na bahala. So, magandang gabi sa ating lahat, Brother Tony. Amen, amen. So sa pagkakataon pong ito, syempre hindi natin papalampasin yung pagkakataon na ma-recognize po natin yung mga maagang nakapag-tune in sa programa po natin. Ma'am Sai, ibatiin po natin sila. Yes, Sir Tony. Good evening po, Sir Roy, Sir Tony. At syempre, nakita namin ang agan ng mga nanonood sa atin. Dito po, nakita ko po, gusto ko pong batiin si Sir Alan Poblete. Good evening, Sir. Alan, my man, shout out to you. Yes, sir. Si Sir Brad Ruel Rodriguez. Good evening, Sir. Kuya, Brad. Opo, si Memorial Garino. Sabi ni Memorial, hey, sabi niya. Hi, Memorial. At syempre, si Sir Oscar Sudayon. Good evening po. 1-4, classmate ko yan sa basic training. Amen. Good evening po. At si Ma'am Joanne Terencio nanonood na rin, syempre. At si Sir B. Jason Castro nanonood. Si BJ nanonood? Oo. Kalahin mo yan. Siya no? ba talaga yan? Oo. Si BJ yan, sir. sa tingin ko, Magpakita sir. nga, BJ. Shout out to you, BJ. Nasa Amen, naman. amen. Yeah, good evening, Sir BJ. At syempre si Ma'am Dea Silvestre, good evening po. Si Sir Eric Carbonilla, good evening po, Sir Eric. At syempre nanonood rin po rito si Ma'am May Musuela, good evening po. Si Ma'am Helen Capundan, good evening po. Si Ma'am si Sir Eric Carbonilla, ay nabanggit ko na kanina, nanonood na siya. At syempre nanonood rin po si Sir Josh Ochina, good evening, Sir Josh, ayan po. At sabi po niya, good evening Team Prep from SSB and AI Ascom Boys po. Good evening Shout po. out sa lahat ng Ascom Boys. Yes, sir. And girls. At may mga babae na rin doon. Opo, Amen, good evening amen. Po dyan, at enjoy po. At syempre nanonood rin po si Arian Clarito, si Sir Denzel Pentecostes, si Teddy Beers nanonood na rin, Sir Roy. Classmate ko sa training yan. Hello po, sir. Good Ito evening talaga po. mga classmates ko. Talaga mga Mga naka-pseudonym codename, ito eh. Ayan po si Ma'am Emery France, good evening po. At syempre nanonood na rin po sa atin si Ma'am Julie Castro. Ayan, Hello po, Ma'am Julie. Nanonood po si Sir BJ kanina. Good evening, Ma'am Julie. At syempre nanonood rin po kasama natin si Sir Robert Abad. Good evening po sa inyong Ano lahat. yan? Agud na yan. Agud. Agud na? Oo, hindi na siya bad. Abad. Ayan, happy Friday po muli sa inyong lahat. At syempre gusto ko pong batiin lahat po ng live audience natin. Nagpapasukan na ang Amen. mga team prep natin. Ayan. At syempre kasama sa live studio, off na ngayon. Sinamahan niya akong aking asawa, Brother Louie. Wow. Yo. Ayan. Bihira talaga. Syempre, ating mga operator, ayan, gusto ko pong batiin. At syempre yung ating dalawang co-host na busy doon. At syempre ating main co-host, si Pastor Hill, ay nasa Ramos mamaya, babatiin sila ni Sir. At syempre yung iba, Central South Family, at sa lahat ng Bible School student, mag-enroll na kayo. Pwede na ba?
Pwede na. Wow, This amen. coming week, pwede na. Ayan. At syempre, yung iba babatiin. Sir Tony. Yeah, of course, sa lahat ng mga kagrupo natin ng team preparation, we are looking forward na ito na yung pagkakataon natin na makapanood ng programang para sa atin. No, kaya kung ano man ang ginagawa po ninyo sa ngayon at nag-iisip kayo ng dahilan, huwag na kayong mag-isip. Yun. Dapat ang iniisip nyo lang ay dapat makapag-tune in tayo sa the preparation. So shout out po sa lahat ng mga kagrupo natin from team preparation, sa mga kagrupo natin dyan, ng Team Fearless, sa panguna po yan ni Sir Emil. Kanina pa nag-send ng message. Oy. No? Let's Papunta tune na ba? in. Papunta na ba, sir? Sabi niya kanina, let's tune in sa ating programa. Ayun. Yun. So mamaya magsisend na rin yun ng picture ahead of time Opo. kasi pipilitin niyang humabol Humabol. sa programa natin. And of course, sa lahat ng mga members ng Team Purposeful, sa panguna po yan ni Sir Ruben, Sir. Uy, si Connie. And of course, kasama din natin siya ngayon dito. Oo. Kay Sir, sa Team Steadfast, Uy. sa panguna po ni Sir Dave. Sir Jade, nasaan ka na? Si Sir Dave, alam ko, habol din Habol yan yan, dito. habol. Walang Ayun. rason yun ngayon eh. At nandito rin at kasama po natin from Team Patient si Uy. Sir George. Sir George! Si Sir George, sa sobrang excited niya sa programa natin ngayon, Nauna pa yata maagang sa atin. pumunta. Meron lang pinuntahan saglit at Uy. babalik din po yun kaagad. Kaya sa lahat members ng Team Preparation, mag-show up tayo dito kung nandito rin lang naman tayo sa church. Yun. At tapos na yung choir practice. Yun. At wala na po kayong ginagawa. Sama-sama po tayo dito sa ating pong studio. Alright, Sir Roy, sir. Takrawis ng Bisaya, Brian Pisales, shout out to you. All the way from Cebu. Ayun, Wow, opo, amen. good evening Mactan po. Island. Ipasa mo ang link sa mga kasama mo sa Philippine Navy Sepak Takraw Team. Amen. And ngayong gabi, Brother Tony, pag-uusapan at magpapatuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Yes, sir. Patukol sa Don't delay. Yun. Don't delay. Sir, i-clarify natin to kasi marami tayo mga bago lamang nakapag-tune in sa programa kasi masyadong broad yung don't delay eh. Baka yung delay, Kung ano maisip nila. iba iisipin nila eh. Oo. Ano ba yung, Late na ako. Yes, sir. Yes, Dumating. Sir. Yeah. Yun. Sa delivery ba yan ng sasakyan, sir? Don't delay. Yun. Diba sa mga Delivery. pagkain? Oh, mga Don't goods. delay. Bakit naman pagkain? Pagkain. Naisip ko lang, sir. Iba-ibang bagay pwede i-deliver. Yes, Hindi sir. lang pagkain sa... Yes, sir. Okay? Okay, so sa ating mga taga-subaybay, Brother Tony, we have been discussing the topic, don't delay, referring to yung pag-aasawa. That's right. Kung ikaw naman ay nasa tamang edad, tamang kakayanan, tamang spiritual condition, if you could now support yourself and start supporting your wife, your spouse, wag mo na i-delay ang pag-aasawa. Amen. Yun ang pinag-uusapan natin for the past, I think, 2 or 3 episodes. That's right. And ngayong gabi, Brother Tony, I mentioned last week bakit we ended on a particular point na siyang maging jump off naman natin Yes, for sir. tonight. Yes, Yun sir. ay patukol sa Yes, sir. Balikan po natin ang nabanggit po natin po dyan, Sir Roy. And of course, para makahabol din yung ating po mga viewers kung hanggang saan tayo last Friday. Ang pinag-usapan po natin dyan, Sir Roy, at ang ating pong nabanggit, ang mga kabataan ngayon, puro forma lang. Oy. Puro Ang mga forma. kabataan ngayon, puro forma lang, pero ayaw ituloy sa pag-aasawa. Okay? Another thing, nag-enjoy sa panliligaw daw at pagpapaligaw sa mga ladies, no? Pero walang intention na pag-aasawa. Okay? Because they enjoy, ito na yung kinakailangan nating i-point out ngayon pong gabi, Huya, because they enjoy the feeling na merong hinahabol-habol Uy. at nagpapahabol-habol. Iyon. Ay. Yon. Bakit daw? Kasi gusto daw na parang kiligin Ay. yung mga feelings, pero ayaw mag-commit sa marriage. No? Yun. Kaya ito po yung ating pong pag-uusapan ngayon pong gabi. And prayerfully, kung ganyan po, kung may mga young people po sa ngayon na ganyan po yung kaisipan, prayerfully, wag naman po sana dahil hindi po maganda at hindi rin po plano po yun ng Panginoon sa mga young people natin na pa-fling-fling lang. Ay, fling-fling, sir. Pa-fall-fall lang. Ay, naku. Yan Tapos ang yung iba naman pa-fold din. Yun, pa-folded. Ay, Kasi nako. gusto daw nila na meron daw na naghahabol. Ay. No, iba kasi daw yung feeling na merong nagbibigay ng importansya kasi may naghahabol eh. Ay, pambihira. Diba? May nag-comment sa akin. Yes, sir. Sir. Sabi niya rito, parang swak kay Joshua itong topic ngayon, sir. Ay, pinangalanan. Sino si Joshua? Yung dati kong aide. Wow. Ay, Kasi pinangalanan. sabi ko, naka-attend dito yun eh. Sabi ko sa Yeah, kanya, yeah.
Di ba? Yung matangkad na ano. Yeah. Ilan taon na ba kayo ng girlfriend mo? Sir, 5 years na kami. Oh, tama-tama. Next week, mag-break na kayo. Anong plano mo? Wala, sir. Mag-break na kayo. Sabi ko, huwag mo na paghintayin ng matagal. Yeah. So, kinausap ko siya ng ganun. Sabi ko, ano pa patutunguhan nyo? Di ba? Maglaro kayo ng bahay-bahayan? O, di ba? Text-text lang kayo? Start your family. That's Abay, right. sabi ko, mag-comply ka, mag-submit ka ng permission to marry. Ay, nag-comply naman talaga. Talaga? Oo. Wow, amen. Tuwan-tuwa yung babae. Siya lungkot na lungkot. Shout out to you, Joshua. Grabe ka, Sir Josh. Congratulations po sa babae. Oo, sa babae. Congratulations sa babae. Condolence sa lalaki. Uy, sir, Amen, bakit shout out naging sa'yo, condolence? Alam mo, tuloy ba dito ano, na importante ngayon sa kabataan, hindi ba kabataan, young people, that you have to understand, dapat may direction yung ating buhay. Tama. Kung ikaw naman ay may special someone, kung hindi ka member ng church and you have somebody special na you already believe na naipaalam mo o ipapaalam mo na lang na naghihintay lang mga magulang niya at magulang mo, magulang ninyo, that the next logical step for you is to formalize yung samahan niyo. Magpakasal sila, Brother Tony. Huwag nang i-delay. Kaya nga, do not delay, don't delay. Now, pinag-usapan natin last week and we'll take off on that tonight, Brother Tony. Bakit nagdi-delay ang ating mga young people ngayon sa pag-aasawa? When in fact, prepared na sila, handa na sila. Sabi mo kanina kasi nag-e-enjoy sila sa feeling na may hinahabol, yung babae naman na may humahabol, nagpapahabol. Alam mo yung ganong palaisipan, ganong pag-iisip, hindi yan indicator of maturity. Totoo yan. Emotional maturity That's or right. spiritual maturity. That's right. Because you are dwelling on the emotional side of things. So, ibig sabihin, yung lalaki, gusto mo na may hinahatid-hatid ka, di ba? Pag may binabati-bati ka, na may tinitest ka bago matulog, may bibilhan ka ng regalo, etc. Hanggang dun lang ba, Brother Tony? And yung babae naman, nag-i-enjoy ka na may naghahabol sa'yo. May nagsusundo sa'yo. Pagpasok mo ng gusali, bubuksan yung pintuan. Sasakyan, bubuksan yung pintuan. Maniwala ka dyan, ngayon lang yan. So, it is more than that, Brother Tony. It's more than that. Yeah. Supposed to be, in the real world, no? In the ideal sense, you go into a relationship because you are preparing for marriage. Paghahandaan nyo na ang kasal. You don't go into a relationship kasi sinusubukan mo lang. Ang kawawa dyan, at the end of the day, ladies, maniwala kayo, babae ang lugi dyan. You go into a relationship because with the end state of marriage. Kaya nga sabi, Brother Tony, di ba? Many times sinasabi natin to sa babae lalo. Ladies, good tip ito, makinig kayo. Yung mga virtual attendees at mga live attendees, makinig kayo. Paano mo malalaman kung seryoso ang lalaki, Brother Tony? Anong sagot natin doon? Kapag tama ang kanyang purpose. Ano dapat ang purpose niya? Of course, walang Naghanap iba. siya ng, Mapapangasawa. yun, hindi girlfriend. Hindi girlfriend, dapat maliwanag yun. Maliwanag yun. Yeah. So, sa babae, isang good tip dyan, tanungin nyo, ang lalaki, na naliligaw Merong sa lumapit inyo. sa kanila. Oo. Ano bang plano mo sa akin? Syempre, alam mo, susubukan natin muna, girlfriend muna, na ano. Subukan mo na. Susubukan muna, di ba, if it will work out. Ladies, you are more than girlfriend material. Amen. You are wife material. Wow, amen. Kung ang may offer sa'yo na lalaki is girlfriend, para bang, Brother Tony, para nasa car show ka, ikaw ang car dealer. May binibenta akong magandang sasakyan. Let's say, halimbawa, ang presyo niya ay 1,000. Ang maalok mo sa akin, presyong 500. Di ba? Hindi ka karapat-dapat sa binibenta kong sasakyan. Di ba? Ang karapat-dapat mo, yung halagang 500. Huwag ka maghanap ng girlfriend sa akin. Dapat yan ay iniisip ng mga ladies natin. Because I am wife material. Maghanap ka ng iba sa ibang lugar ng girlfriend material. Why? Because you are wife material. Hindi ka test case. Hindi ka pasubok-subok lang. Dapat deliberate yung action. And when you get to the age range of 21, 22 until 25, 26, probably 27, it's not anymore the age na susubok-subok ka, patampu-tampu ka, etc. Hindi ka sinundo, paway-away kayo, hahabulin ka, bubuyuhin mo, etc. Whatever. Pambata lang yan, Brother Tony. Pag hit mo ng age range na gano'n, lalo kung may trabaho ka na, tapos ka ng college, may trabaho ka na,
dapat ang direction sa pag-iisip natin is towards the family already. Kaya ladies, if the guy, siyempre, hindi naman automatic magsasabi yan na ang gusto niya, asawa o girlfriend eh. Idadaan ka muna sa kung ano-anong ano dyan. Flowers, chocolate, Starbucks, etc. Diba? I-impress ka muna. But go straight to the end state. Ano bang nakikita mo sa akin? Alam mo, balang araw gusto ko, may girlfriend ako, nasing ganda mo. Marami dyan sa iba. Di ba? Kung ang sasabihin niya na, I'm looking for a wife, a partner in life, seryoso siya. Yun. Kung hindi ibig sabihin, sagutin mo na. Di ba? Eh kung hindi naman kaaya-aya para sa'yo, hindi naman sa itsura. Di ba? Pero kung sa palagay mo, hindi kayo magtutugma, if you believe na hindi ibig sabihin pag seryoso siya, sasagutin mo. My point is, ladies, be serious that you are not girlfriend material. You are wife material. So, bumabalik ako ba dito sa sinabi natin kanina na patampu-tampu, pahabol-habol. This is on the emotional side of things. And ang lalaki na ganyan is not yet prepared for marriage. In like manner, ang babae na ganyan, hindi pa rin prepared for marriage, Brother Tony. That's right. Actually, ang ganda kanina nung sinabi niyo po, Sir Roy, no? Actually, tip ito sa lahat ng mga viewers natin, especially sa mga young people, to identify, amen, kung totoo talaga at seryoso sila sa kanila pong desisyon. If ever man na sila man ay lumapit sa inyong mga ladies. Alam niyo po, ladies, we should be thankful na kung saan meron tayong programa, na kung saan tinuturuan po tayo dito, na hindi tayo magkakamali. Kaya dito pa lang, lalapitan ka pa lang ng lalaki, malalaman mo na eh. Tatuloy mo kaagad eh. Kumbaga parang mabablock mo kaagad yung isang lalaki na mag-iisip ng masama sa'yo. Bakit ka lumapit sa akin? Ano ba ang purpose mo? Yun pa lang eh. Yung pa lang, doon pa lang, alam mo na kung ano po yung magiging approach mo. No? Kung ano yung i-ask mo, anong pag-uusapan ninyo, o bakit ka lumapit? O, manliligaw, o ano bang purpose mo? No? Maganda sa Roy na sinasabi nyo, ikaw lady, dapat hindi ka girlfriend material lang. Dito sa simbahan po natin, tinuturuan yung mga young people natin, kapag handa na talaga kayo, hindi kayo dapat mag-prepare para maging girlfriend. No? Yung girlfriend kasi, yan yung ano eh, yun ang sistema ng mundo po natin ito. Can you imagine yung prinsipyo ng mundo pong ito, paano tayo magkakakilanlan at magiging malalim yung pagkakilala natin kung hindi natin susubukan muna. Kaya sila ay pumapasok sa long-term engagement or long engagement, I mean, yon. So, kumbaga, parang subok ng subok. Trial and error, sir. Trial and error. Lahat nasubukan na. Ay, nako. Yon. And then, pagkatapos Nagkasubukan nun, na, sir. nagkasubukan na, Ma'am Zay. Oh. Ay, nako. Pagkatapos nun, sino ang lugi? Babae. Niyan. Babae. Ayun Brother Tony, na. alam mo, sinabi mo kanina Yes, sir. na tanongin ng babae, ano bang pakay mo sa akin? Yeah. Maraming babae, ayaw tanungin yan. Bakit, sir? Natatakot, sir. Hindi. Natatakot siya na pag alam ng lalaki ang hinahanap mo is husband at he could only offer a girlfriend, mawala siya. Yeah. Wala maghahabol sa kanya. Yung sinasabi mo kanina, na nag-i-enjoy ka na may naghahabol, Yun. may nagpapansin, may pumapansin. Pero again, at that age range, stop playing games. Yeah. Di ba? Quit playing games with your heart. Uy. Sabi nga nila. Boy band yun, sir. Dapat alagaan yung puso. Kung sa English, please be careful with my heart. Wala akong mabatok, walang isip mo na ako. Pero totoo ba na, Tony? Di ba? Yung mga ganyong, yung mga kinikilig, pang elementary, high school level lang yan eh. But as we go on in life, ito, mga taga-subaybay, ano? O, teka, before that, Brother Tony, good evening everyone, from Brother Kenneth, May Mushuela, good evening. Brother Mike Rita. Conway, good evening to you, Brother Mike Conway. Si Ma'am Rita, Ma'am hello Noyce po. Navarro, good evening. Joshua Marcelo, watching po, sir. Hey, hey, hey. Amen, Si Joshua sir. yan, yung sinabi kanina na ano, na... Yun, kanina. oo. Hi, Sir Joshua. Congratulations. Ipinost pa ng admin ko doon sa group chat namin na Huya Family, ang group chat namin. Wow. Nakasama ko Amen, dati. amen. Maganda ang topic ngayon, sabi niya. Very relevant. Sinagot ko, shout out Joshua. Andiyan si Joshua ngayon, yon. So, pati si Jeneline, Mondeoya. Yes. Oh. Hello, Good evening po, Ninang. ma'am. Belated happy Good evening, birthday. Jenny. Good evening, yeah. So, Brother Tony, babalik tayo doon, hindi na dapat tayo naglalaro-laro.
Because when you get to that age, dapat ang iniisip natin, seryoso tayo sa buhay. Anong maging tahak ng buhay ko? What will I do? Kung may asawa ako, ano next na pag-iisipan mo? Saan kami titira? Yan. Dapat malapit sa workplace niya, workplace ko, ano ba? Kung may church kayo, local church, near your church. Kung may family, pag may anak na kayo, dapat malapit sa hospital, malapit sa school, etc. Yun dapat ang iniisip ng kabataan, Brother Tony. Dapat. Yung Ganun dapat. mentality, mindset. Oo. Yeah. Seryoso ka na. And kaya ko sinasabi yan, Brother Tony, because hindi tayo bumabata. Di ba? Totoo yan. Kaya it's right. never too early na maging seryoso. But it might be too late para magseryoso. Bakit? Ito, many times sinasabi ko sa aking mga staff, prepare yourself early. Because time will come, and some of us may already even be there. Hindi lang yung ating spouse, kung may spouse na tayo, or anak, but even our siblings or parents ay titingin sa atin at aasa sa atin. Yung ating mga magulang, hindi yan bumabata, Brother Tony. At marami sa atin, pinag-usapan ito last time, di ba? Si tatay mo, Brother Tony, di ba? Time will come that it is also expected to us to care for our parents. Bagamat, sabi na iba dyan, sa US setting, hindi naman uso yan. Amerikano yun eh. I still believe what the Bible tells us. And the Filipino practice is closer to the biblical teaching of how to care for your parents. Honor thy father and thy mother, that thy days may belong upon the land, which the Lord thy God giveth thee. So tinuturo ng Biblia, to honor our parents, to care for them, to love them. Kung late ka, magseryoso sa buhay mo at ang gusto mo lang buhay is yung easy-easy lang, Naku po. mocha-mocha frap lang, Aha. tote bag. Naka-tote Magre-react bag naman pa. yan si Joshua. tote bag lang. But Tony, time will come pag yung parents mo, maari yung kapatid mo, maari yung younger sibling mo, ay magpapatulong sila sa iyo. Hindi mo sila masyado mabigyan ng attention because sarili mo, hindi mo pa na-pesto, na-iplasta na maayos. Totoo yan. Yun. Importante right, ba, that's Tony, na iplasta mo muna ang sarili mo That's right. bago ka makatulong sa iba. That's right. Totoo po yan eh, no? Alam niyo po, team preparation, yung binabanggit po dito ni Huya, lalong-lalo na sa point of view ng isang lalaki, you should adapt it. No? Ganyan po dapat yung magiging mindset ng isang lalaki. Kaya katulad nga kanina, kung hindi mo pa kayang tulungan ang iyong sarili, huwag ka munang mag-isip na kung ano yung may tutulong mo sa ibang tao. Totoo naman eh. Ano may offer mo kung ang sarili mo nga lang, hindi mo na matulungan pa? Hindi mo nga maiplasta ang sarili mo kung saan ka. Hindi mo nga makaplastar eh. Yun yung sinasabi ni Pastor, di ba? Kaya alam niyo po, dapat ganyan ang maging mindset. Pero alam niyo po ba, meron pang another level dyan. Maganda yung sinabi ni Memorial dito eh. No, to the next level of planning. Hanggang sa magkaanak. Totoo yan. Whether you like it or not, magkakaanak at magkakaanak kayo. Pagkatapos manganak, well of course, pag-aaralin mo yan. Di ba? Kaya ganyan yung level of thinking when it comes to family. Kung ikaw ay lalaki, nakapag-isip ka na gusto mo nang mag-asawa, ganyan dapat ang magiging mindset mo o kaisipan. Hindi yung puro romance, yung yung kilig-kilig ba? Correct, sir. Hindi ko sinasabi kanina yung sa Book of Romance, ha? Oh, iba yan, iba yan. yung Romantic kilig-kilig, feeling. Romantic feeling, yun. No, alam niyo po, balikan natin, no? Team Prep, dapat panghawakan po natin ito. Yung verse po ito na sinasabi po ng Bible sa Proverbs chapter 18, verse number 22. Whoso findeth a wife, Yun. findeth a good thing, Yun. and obtaineth favor of the Lord. Alam nyo, Team Prep, kung ikaw man ay lalaki, nakapag-decide ka na ikaw ay maghanap ng mapapangasawa mo, magsettle ka, alam nyo po ba, it is a good thing. No? Hindi mo na kinakailangan na maghanap pa ng validation ng ibang tao dahil dito na mismo sinabi po ng Biblia, it is a good thing. Whoso findeth a wife, findeth a good thing. Hindi lang po doon nagtatapos. Ang sinabi po diyan, and obtaineth favor of the Lord. Alam niyo, team preparation, kapag ginagawa natin yung isang bagay na kalooban po ng Panginoon, alam niyo po ba ang pabor ng Diyos ay nasa sa iyo rin? Kapag ang pabor ng Diyos ay nasa sa iyo, hindi madaling humingi sa Diyos dahil nga ang pabor ay nasa sa iyo. Kapag nangihingi ka ng mapapangasawa, ang Diyos ang magbibigay.
Kapag ang Panginoon, kapag nasa sayo ang pabor ng Panginoon na itong kinakailangan mo para mo-sustain yung pangangailangan mo, ibibigay yan ng Panginoon. Bakit? Dahil ang pabor ng Diyos ay nasa sa iyo. Pero kung ang purpose mo, ulitin natin sa Roy, ay puro romantic feelings, ay napakalayo mo pa sa pag-aasawa, Team Prep. Dapat kapag ikaw ay nakapag-isip na meron kang lalapitan na isang babae, of course, dapat ganyan ang magiging mindset po natin. Alam nyo, kung seryoso ka, Team Prep, wag na wag kang magbibigay ng mixed signals. Ano bang mga mixed Uy. signals, Ma'am Sai? Naku. Pwede mo ba bigyan ng sample dyan? Kasi alam ko, sa tagal mong, marami kang nakatanggap ng mixed signals eh. Oo nga, sir, Ano ba mga eh. signals na yan? Yung mga paramdam? Oo, sir. Yung mga pakindat? Ano Mga ba ba? pa-fall, sir. Yung mga pa-fall? Oo, sir, mahirap Diba? Ang yun. daming ganyan na mga Masakit lalaki yun. ngayon. Wag ganon, wag Oo. ganon. Kung hindi siya nag-succeed sa isa, susubukan sa isa. Ayun. No? Kasi gusto lang ng meron ka-PM, ka-message, Ka-good morning, ka-good ka-good night. morning. Tsaka minsan kasi, Sir Tony, ano naman sa babae? Sige nga. In Teka, fairness based- naman, Teka, maganda Sige, ba sir. ni Tony? Sige, sir. Narinig naman natin yung side ng babae. Tama, sir. Pakinggan Opo. natin. Sige, tuloy Yeah. mo, Sai. naisip ko, Sir Roy, in fairness naman sa lalaki, minsan naman kasi, sinasabi nga ni Pastor, may mga lalaki po kasi na talagang gentleman naman, Sir Tony. Totoo naman. Di natin may pagkakila. Minsan naman yung babae, Meron ganun. aminin lang din naman natin, kung may pa-fall na lalaki, may mga babae naman na feeling. Feeling. Ang sakit. Pero, Feeling. Oo. feeling, sir. Feeling may gusto kasi for gentleman yung example, lalaki. gentleman, alalay, papayungan, akala mo Korean novela, may papayungan at biglang umulan, sir. O kaya tutulungan, maraming buhat. Tapos, good morning, ma'am. O kaya lagi kang binabati. Talaga naman palang palabati yung lalaki. So, yung babae, ang nangyayari, uy, lagi akong pinapansin ni baka, ayun na, nag-pray na ng matindi. Pinag-pray na. Tapos nalaman natin, iba pala yung pinaalam. Ganun lang talaga siya, mabait lang talaga siya. Mabait lang pala talaga yung lalaki. Parang So, narinig yung ko yan. babae, ano tayo mo? Feeling. Oh, feeling. Yun. Yun nga, sir, sinasabi Feeling ni siya sinasabi ni Sir Tony na Relate emotional, na ganun lang, na parang, ay, akala ko siya na, hindi pala. Yung pala, mabait lang. So, Ano tinatawag, Brother Tony? Sabi ni Ma'am Muriel, nakaka-relate daw siya eh. Nakaka-relate. Pambihira. Brother Rick. Oo. Ay, sir, speaking dun sa kilig-kilig, ngayon na, i-share ko lang to kasi talaga na-experience ko na Yun ngayon, yung budget ko nung single ako, Sir Roy, Sir Tony, lagi akong yung sarili ko lang iniisip ko, yung Shopee, yan. tapos gato. Ngayon na, syempre meron na akong asawa, tapos meron kaming anak, si Aaron, ganyan. Ngayon, ang laman na ng add to cart ko is bag niya. Pinadala na bag nung bata, Hindi na sa'yo. notebook, ganyan. So, sinasabi ko kay Brother Louie, ito yung bibili natin para kay Aaron, ganito, ganyan. So, ipapadala namin direct doon sa probinsya doon sa bata para may panggamit siya. So, nakaka-relate ako sa na-explain ni Sir Roy kayo at saka ni Sir Tony na ang mga babae, sabi nga ni Sir Roy, natatakot din yan tanungin ng lalaki. Lalo na kung ang babae, sir, Natatakot ang babae. tanungin ng lalaki. Anong tatanong? Mahal mo ba ako? For example, sabihin ng Ano tatanong? lalaki, Mahal mo ba ako? oh yun, ganun sir, mahal mo ba ako? Handa ka ba na mag-spend ng the rest sa akin? Gusto mo ba? Will you marry me? Natatakot ang babae. Ang babae, kasi Natanungin sir, siya ng lalaki. yes. Bakit? Kasi sir, yung ibang babae, hindi pa siya ready na maging responsible as a wife. May ganun Yun ang din. sinasabi ko, Brother Tony. Yun, as a Pero wife, ayaw sir. niyo mawala ang lalaki. Pero ayaw niya. Kasi nga gusto niya na may ka-good morning, may Ayun. ganon. Kumain So, ka na. Ito, may dala akong oo. chocolate. Pero hindi po whatever. lahat ng babae. May ganon na Hindi naman factor. lahat. May ganon May factor iba na lang. hindi pa siya ready na maaga ang gigising, lutuan mo yung asawa mo, yung anak mo, prepare mo, ganon. Parang siguro siya, gusto pa rin niya maging single. Kaso yun nga, yung age natin tumatakbo. Kaya maganda yung topic natin na don't delay. Yeah. Kasi binanggit mo, Brother Tony, di ba? Statistics will tell us. Sa setting ng US. Ang average age ngayon sa pag-aasawa sa US, sa lalaki I think is 31, sa babae is 29. 25 years ago, sa lalaki was 28. Sa babae I think 26. 50 years ago, sa lalaki 25. Sa babae 24. 75 years ago, ang lalaki 22, ang babae 21.
I believe if you look at, check open sources, i-google nyo lang yan sa Gemini, etc., whatever, sa cloud, makikita mo ano ang Philippines statistics na tumataas talaga ang age na ang Filipino young people ay nag-aasawa. Bakit? Because of access to iba't ibang opportunities, gadgets, connectivity, trabaho. Diba? The world is interconnected. Ano ang basic requirements yun? Food, clothing, shelter, and Wi-Fi. Diba? Yung kabataan ngayon, Kasama na basta yan. may Wi-Fi, buhay na Sama sila. na rin yan eh, no? Kasama yun eh. So if you look at it today, but ito 50 years ago, 75 years ago, palagay ko, nung time ng parents natin, pag graduate mo ng college, find a job. And then find your spouse. Hindi girlfriend, hindi boyfriend. Ngayon, may trabaho ka, ang iniisip mo, fling, girlfriend, someone special. Ganun pa sila. And then that age, that mindset, continues such that as the generations come, tumataas yung level ng pagsisettle down. Kaya nga, very timely yung ating topic na don't delay. Don't delay. Yung 30 years old ka na mag-aasawa, young man, at yung 25, edi sana may anak ka na na, 3 or 4 years old. At ang mindset mo, eto, masasabi ko ito ba dito, Tony, ngayon may asawa na ako for 31 years. Sa totoo lang, mas responsable ang lalaki may asawa kaysa wala. Totoo yan. Totoo yun. Yeah. Mas responsable ang babaeng may asawa kaysa babaeng wala. Totoo yan. Kahit sabihin natin napilitan ka lang, young man, mas responsable ka because deep inside, kahit na takot ka lang masigawan ng misis mo, iniisip mo, pambira, may tao ako dapat uuwian sa bahay. Yun. Dapat paghahandaan ko to kasi may babayarang bills. Yung motor, pambihila, kailangan i-tune up ko. Yung sasakyan na flat. Yung bubong tumutulo. Anong pagkain hanggang ngayong gabi lang, bukas wala. Mas responsable ba dito, Tony, ang lalaki o ang babaeng may asawa? Ang tanong, kailan ba tayo maging responsable? Ang nakakahiya sa generation ngayon, responsable ka sa trabaho mo, but hindi ka responsable sa personal na bagay of starting a family. Do not delay, Brother Tony. Kaya dito po natin makikita yung mga factors kung bakit tayo nadidelay is hindi pa tayo responsable or hindi pa responsible enough na tayo po ay makapag-take ng responsibility na yun. Tatandaan natin, Team Prep, yung pagpapamilya is a responsibility. It's not a feeling na masabi po ninyo na ang sarap na meron kang kasama na may nagkikare sa'yo, may nag-aalaga, may palagi may nag-iisip. Given yan, kapag magkasama kayo, di ba? Pero alam niyo po ba, yung pagpapamilya o pag-aasawa is more than that. Hindi lang hindi lang yung sa emotional side natin as an individual. Tatandaan po natin, yung purpose palagi is pag-aasawa o pagpapamilya. Kaya alam mo, team preparation, kung seryoso ka, seryosohin mo na ngayon. No, ulitin ko. Kung seryoso ka, Kung seryoso ka, seryosohin mo na ngayon. Yun. Pangatawanan mo na, maging responsable ka diyan. No? At wag tayo na magsettle sa pa-feeling, pa-fall na yan. Alam nyo, Sir Roy, no, itong kadalasan na gusto po nating ma-fight kung bakit po tayo may ganito pong programa o topic ngayon pong gabi. No? Kasi ayaw natin na marami kasing mga young people sa ngayon na gusto lang nila yung romantic side pero ayaw ng responsibility. The modern mentality ngayon is, alam niyo po ba, gusto lang may kachat, gusto lang na merong nagbibigay ng concern sa kanya, gusto niya lang na meron siyang tatawagin na special someone, no? Gustong may naghahabol, gustong may kinikilig-kilig. Kung gano'n naman daw, nakukuha nila sa walang brand or Commitment. walang commitment, bakit pa mag-aasawa kung nakukuha naman daw nila sa ganun? Kaya Ayun. ayaw nilang mag-asawa. Dahil again, gusto Brother nila Tony, yun. totoo naman yan. Yeah. Sa pananaw nila, yun ang ano nila, di ba? Pero we have to go back to the Bible. Ano ang plano ng Diyos? Di ba? Na nagsama ang babae at lalaki. That's why, sabi nga ng Diyos, di ba, na walang fit para kay Adam. Yeah. That's why He gave a woman Totoo yan. para kay Adam. So, ang plano talaga ng Diyos
is for us to have a family. I speak to the young people, when I say young people, Brother Tony, age 20 to 25, 26, na may kakayanan na mag-umpisa ng family. It is God's plan for you to find a spouse, a full-time partner in life. At hindi lang yung sinasabi ni Brother Tony na short term, short time, pa-fling-fling, etc. There is more to life than just that young people, young person. Now, Brother Tony, yung pag-aasawa, pag nag-asawa ka, it will stabilize your expenses. It will stabilize your emotions. It will stabilize your routine or your schedule. It will stabilize yourself as a person. Tanong, ito ba ay nakakabuti o hindi? Nakakabuti yan. Pag stable yung expenses mo, alam mo ang dapat gastusan at hindi. Nasubukan mo yun ba dito? Binata ka. Ay kung ano-ano lang gastusan mo eh. So yan, wala kang iniisip eh. Wala kang iniisip Masyado eh, sa'yo Oh. lang eh. It will stabilize your schedule, your time. Pag may nakaya na kaibigan mo, kahit kailan, kahit saan, Anytime. okay lang. Di ba? Puntahan mo, okay lang. Late ka umuwi, okay lang. It will stabilize your emotions. Kung may family ka na, because alam mo na may uuwian ka. Yung joy mo, pag nasa bahay ka, yung wife mo, pag may mga anak na kayo, yung baby, ako hindi ko nasubukan yung Brother Tony, pero sinasabi ng mga may anak, yung pag uwi mo sabay na pagod ka, at makita mo yung baby mo na nag-interact na sa'yo, yung mga tipong 10 years old, mga 8 months siguro, 10 months, Yeah. diba yung ganon, na pag ngumiti ka, ngingiti siya, nakakatanggal doon ng pagod yan. So yan. Kaya it will stabilize yourself, your entire life, your schedule, everything. So yan ay nakakabuti. Kaysa naman wala kung saan-saan ka lang. And yung ganong mindset na kung saan ka okay lang, dapat may hangganan yon. Dapat may hangganan yon. Young people, makinig kayo, bago kayo umabot sa point na ayaw nyo na mag-asawa. If you're in the age range of 21, 26, 27, may trabaho ka, you believe that you are ready, takot ka lang, talk to your parents, kung may pastor ka, talk to your pastor. At magpa-advise ka. Because it is God's plan for you to find a spouse and to settle down. Sister Aramay, Mr. Sabinka. Yes, sir. Isa sa mga points natin, sir. Kasi meron pong mga young people na usually mga lalaki nangyayari. Sabi nga sa points natin dito is God will provide. Pero dapat yung mga young men natin is talagang naghahanda. Kasi Sir Roy tsaka Sir Tony, usually ang inisip ng God lalaki. will provide Opo. the spouse o yung needs mo? Pati spouse, pati yung sir. Kasi Kailangan mo. Kailangan, sir. Kasi ang isipin ng lalaki, gusto ko lang siyang ipaalam. Ready na ako, Sir Roy, Sir Tony. Kaso paano yung kasal? Paano kung kulang? Doon sila natatakot, sir eh. Sa the usual, yung bahay. Teka, kinakount ko ba yung sa ahod ko, kung magre-renta kami, tapos kakasal kami sa church. Naku, ang dami kong ministry, ang dami kong papakainin. Syempre. Alam mo, sir, yun yung laging nako-consider ng mga young men. Kaya maaring nade-delay sila sa Totoo naman yan. Totoo papaalam kay pastor Yeah. o sa magulang, Sir Yun. Roy. Teka, J.R. Basoy, Amen. God bless po. Abraham James, Revelation 3:8. I love you, Lord. Moises Tinoy, good evening po. Team Prep. Marites Nape, good evening po. Yun, shout out nyo lahat. Grabe sa statistics, sabi ni Sister Muriel. So, sa yung sinabi mo na yan, alam mo, totoo yan. That's why kung mapansin natin, maraming katuruan yung ating pastor that will debunk yung common notion sa pag-aasawa, sa kasal, sa pag-umpisa ng pamilya. Hindi lang yun, yung mga katuruan ni pastor. Pero if you focus on building a family, maraming katuruan si pastor. For example, number 1, don't prepare for the wedding. Prepare for marriage life. That's right. Diba? Ang mindset kasi ng kabataan ngayon, bobonggahan mo yung kasal. Yun. Nakapanood kasi yan sa TV. Oo, di ba? Sa social media. Oo, tapos bobonggahan mo, gagastusan mo, and then magtsatsa ka na ilang taon. Ilo-loan, sir. Naglulo na habang binabayaran mo yung utang na yan. Di ba? So, maraming katuruan. Okay, yung simplihan mo. Hindi ka ba obligadong gumastos? Di ba? Simplihan mo. Wala naman, ang champion ba dito sa takbuhan, hindi naman yung unang umalis eh. Yung unang dumating. Hindi sa umpisa pa lang yan eh. Di ba?
Lahat naman Ayos yun, ng umpisa, simple lang eh. Di ba? Start small. Lahat naman ng malaking punong kahoy, nag-umpisa sa maliit na buto yan eh. And then sumipon, maliit lang, dahan-dahan, then lumaki. Ang mindset kasi natin, gusto natin shortcut. Gusto mo ipakita sa ibang tao, kaya mo na, I have arrived, andito na ako, here na me, ako na to. Hindi ganun yung mindset natin. That's emotional again. Start small. And then, build up. Nakasama mo ang spouse mo, yung wife mo, o yung husband mo. Ako natutuwa sa mga young couples, newlywed couples, na nag-uumpisa on their own. Bumukod, nag-rent ng bahay. Ito lang kaya namin, sir. Pero they're happy kasi yun ang binigay ng Panginoon sa kanila eh. And then, from there, magbabago ang routine nila. Trabaho, kung malayo ang inuwian at may nagbabantay sa anak nila, every weekend uuwi. Or kung nauuwi nila every night, uuwi sila every night. Bakit? May anak sila. So, it will now revolve towards having a family, yung schedule nila. Hindi dapat maging hadlang. Yung sinabi mo kanina, Sai, gagastusan ko to, marami to. Oo, sir. Simplihan lang. Saan ako magtatrabaho? Ay, kung wala ka pang trabaho, huwag ka muna mag-isip ng asawa. Wala pa trabaho eh, di ba? Kaya. Oo. So, it's very important. Ito, Brother Tony, ito mga binanggit ko, these have been taken, natalakay na ito noon as building blocks. Di ba? Na hindi ka pa dapat mag-isip mag-asawa kung wala ka pang trabaho, syempre. Kung hindi ka pa stable, if you cannot care for yourself. And when you say stable, you are matured, number one, spiritually, emotionally, financially, etc. And ang pinag-uusapan natin ngayong gabi, kung ikaw ay naandyan na, don't delay. Amen, amen. Kaya alam niyo po, team preparation, magpasalamat tayo, nakapag-caught ng attention sa akin yung sinabi ni Ma'am Say. Totoo naman. Because before, may young people din talaga na nag-ask sa akin na, Sir, ang tagal ko nang gustong magpaalam, pero natatakot ako dahil ganito pala kalaki yung pupwedeng gastusin sa magiging kasal, minimum wage earner lang ako. Alam nyo, team preparation, kapag ganito, hanggang ngayon hindi mo pa rin alam yung sagot dyan, nakakaawa ka. Kasi ilang beses nang tinalakay ito ng pastor natin sa pulpit, even kahit dito, kapag kasama natin yung pastor po natin, natatalakay po yan. At ngayon, banggitin na lang natin for the sake of the individuals na maaring ganyan din po yung iniisip po ninyo. No? Kaya alam nyo po, dito po sa programa pong ito yung nagtatanggal ng takot ninyo eh. Yeah. Takot na magpaalam. Kasi, ay, gagastos ako ng ganito kalaki, paano kaya? Alam nyo, isa sa pinapasalamatan ko sa simbahan pong ito, tinatanggal yung takot para ikaw ay lumakas yung loob mo. No? Alam nyo, team preparation, ang kaisipan kasi ng mundo pong ito, ay ito sir eh, minsan na lang, isang beses lang, ikaw ikakasal. Bakit hindi mo pa paghandaan ng bongga? Ganyan yung kaisipin nila. Pero dito po, sa tinuturo po sa ating pong simbahan, hindi dapat tayo nako-concentrate sa magiging gastusan mo sa wedding day. Hindi naman yan yung rason kung bakit ka nag-asawa eh. Hindi. Yung pinrepair mo ay pag-aasawa o pagpapamilya, hindi ka nag-prepare para sa ceremony. Sabi nga ng palaging sinasabi ng pastor natin, at palagi rin sinasabi ni Sir Roy, ilang oras lang yung seremonya. No? Huwag na tayong mag-isip ng pagkabongga-bongga. No? Ang mahalaga po dyan ay talagang talagang maging kontento tayo. Sir, pumasok na naman kanina, maganda yung discussion ninyo. Actually, kanina sasabihin ko umaga. sana yan Yes, kanina sir. na ito ay nakadugtong sa topic ng Baptist Baptist Lunch. Yes, Lunch, sir. contentment. Yes, sir. Katulad nga po yan, maging kontento tayo. Ang mahalaga, meron pa rin. Kung ano man ang halaga na may ipon po ninyo, magpasalamat tayo sa Panginoon. At alam nyo po itong kagandahan. Ako, witness din po ako sa kapangyarihan ng Panginoon. Even me, wala akong malaking halagang, Sir Roy nung ikinasal po ako, wala akong malaking halaga na ipon-ipon para magpaalam. Hindi. Nagstiwala lang ako sa Panginoon. Panginoon, ito pong plano ko. Nagpaalam ako sa parents ko. Mapag, ito po yung plano ko. May trabaho ko ganito. Pambihira na ayos naman. Naging maayos naman yung seremonya. Pero hindi alam ni Sister Dang yan. Yes. Kasi ang paniwala niya maraming ipon eh. Sabi ni Sir Muriel, financial preparation is very important.
Some couples separate because of poor financial management. Totoo yan. Totoo yan. Alam mo, malungkot, pero totoo yan. Hindi dapat maging issue ang pera. Ngayon, if you don't plan properly to include financial planning, makakaproblema later on, Brother Tony. Yeah, that's right. Alam mo, yung sinasabi mo kay Brother Tony na natatakot siya kasi sa gastusan, kung halimbawa full-time worker ka, when I say full-time worker, what I mean is, sa mga hindi members ng church at taga-subaybay sa atin ngayong gabi, a full-time worker is somebody who works for the church. Ang pinaka-manager, pinaka-boss niya, Brother Tony, ay si pastor. Ang mga to, wala naman tong regular wage na minimum wage, wala silang ganon. But the church provides for them yung basic needs nila. May pagkain, may matutulugan, may konting allowance, may mga blessings na dumarating. Lalo sa mga tapat na full-time worker. Uulitin ko, sa mga tapat na full-time worker. Maliwanag, Sir Roy. Oo. And Brother Tony, wala pa ako nakitang full-time worker ng church na nag-asawa na pinabayaan ng church. Totoo yan. Amen. Praise God. Wala pa ako Bihira. nakita. That's Kaya right. sinasabi ng ating pastor, hindi pinag-uusapan yung halaga na naipon mo and then wawaldasin mo. Ayun say waldas. Gagastusin mo sa isang maghapon lang. Hindi practical. That's right. Hindi moral. Hindi tama. Ito mga full-time workers, Brother Tony, hindi man nakakaipon itong mga to kasi ang focus nila magtrabaho for the church. But wala pa akong nakitang full-time na pinabayaan ng church at pinabayaan ni right. pastor. That's right. Lalo yung mga in good standing. So anong kinakatakutan nyo? Lalo kung full-time young man ka o young lady. Totoo yan. Huwag nyo isipin yun. The church, God will provide. Amen. God will use whoever God will use. Ang punto ko lang naman is, kung full-time workers na, Brother Tony, huwag silang matakot, sumunod lang sa sinasabi ni pastor. Totoo yan. In my 31 years in the church, wala pa akong nakita Totoo yan. na full-time worker na pinabayaan na nag-asawa. Pero, Pero, marami akong nakita, yun. mga full-time na sumuway, lumabas ng pakasal, hindi maganda ang buhay. Yeah. Bumalik din sa church para ayusin ang Totoo buhay. yan. So, young man, young lady, kung ikaw ay nasa kanong katayuan na sinabi ni Brother Tony, huwag kayong matakot. Just remain faithful, trust God, and keep doing your job as a full-time worker. That's right. Alam nyo, team preparation, itong tanong ko magkaiba ba tayo ng Diyos sa mga full-time? Yun. Di ba pareho lang din naman? Amen. Yes. Kung pareho tayo ng Diyos, hindi imposibleng mangyari din po yan sa inyo. Amen. Itong kagandahan po dito sa simbahan po natin, kapag may mga young people na ikinasal, especially from Team Prep, nang galing sa Team Prep, whether you are full-time or not, alam niyo po ba, celebration niya ng simbahan. Yep. At ang masaya dyan ay simbahan. No? Yun. Kaya imposible talaga na papabayaan kayo ng pamilya natin Amen. No? Totoo yan. Kasi Totoo yan. pag tama yung proseso mo, Yes. you are good standing. Sinasabi ni Sir Roy kanina, pambihira, the blessing will overflow. Tandaan mo yan. Totoo yan. Isa sa na-experience ko po dyan, hindi naman kami nanghingi. May mga taong lalapit, kami na ang sasagot niyan. Yun, totoo yun, naramdaman Di ko ba, yan. Ma'am Sai? Oo. Iyan ang kagandahan dito Ang sa daming simbahan. pagpapala. Yes, ang daming pagpapala, Oo, totoo. ang daming mga Hindi mo tao. ina-expect, sir. Yes, hindi mo ina-expect. Hindi ka manghingi. Yung hindi kayo magsusolicit, hindi. Wala, wala. Hindi ganun tayo. Yun, Brother Tony, yung Yes, sir. sinabi mong solicit, di ba? Hindi ko naman sinasabing kasalanan, Yeah. pero pangit. Yeah. Yung magpapakasal kayo, and then maglalagay sa invitation na yung may fresh, may linya dyan na we will appreciate your gifts na ibibigay nyo, pero kung pwede sana cash na lang. Yeah. Di ba? Meron ka dun eh. Totoo yan, Meron ka totoo dun yan, eh. totoo yan. Di ba? So, it only points to unprepared ka. Kasi, I believe, kung prepared ka, Brother Tony, and it is God's plan for you, hindi papahintulutan ng Diyos So yan. na bababa ka sa ganung level na para ba hindi ba siya nagmamalimos, para ba nagpaparamdam ka. Di ba? Huwag ka magparamdam ng ganun. Yan. Kundi manalangin ka sa Diyos That's right. to provide your needs. That's right. Because kahit papano, pag nagpaparamdam ka ng ganun, nakababa kahit papano ng konti, Yeah. na nagpaparamdam ka ng konti ng ganun. Na sana, lalo ako sa church, huwag natin gawin yon. Kasi, kumbaga, ito ang bunga ng pinaghirapan ko, ito ang naipon ko. Yep. Dito tayo, itong gagastusin natin. That's right. And you could feel na kahit paano may sense of pride. Hindi yung pride na yabang na ito ay, by God's grace, ito ang bunga na aking pinaghihirapan, Tama. the fruit of my labor. That's right. Na hindi ko kailangan magsabi na,
Uy, salamat sa regalo mo, pero kung pwede, cash na lang. Di ba? Nakakaya. Tsaka nakaka-encourage tuloy yung mapakinggan natin. Sana po yung mga team prep, yung i-encourage tayo ng gantong program, ay talaga napapakinggan, lalo na sa mga ladies. Yung mga ladies naman, syempre, hindi naman dahil kayo yung magiging helpmeet, hindi naman tayo yung usually pinanggagalingan ng finances kung full-time man o hindi. Pero mag-start na po tayong manalangin, yung mga ladies. Mamaya kasi lang natin sasabi, tsaka na, wala pa naman nagpapaalam eh. Oo nga, pero mag-pray na po tayo. In financial, in spiritual side, baka naman kasi Sir Roy, hindi naman talagang fervent na nalangin yung mga ladies. Baka hinihintay na lang nila na tsaka na dumating sa age na ganito, tsaka na sila mananalangin. So dapat talaga nananalangin din. Kasi ganyan din yung nangyari sa akin eh. Kung parang nag-enjoy kasi ako, sir, young people sa church, lagi ako nandito, active sa team prep. Kung parang, ang nangyayari sa akin noon, yung mga 20s pa ako, 30s, hindi consistent yung panalangin ko eh. Part ako ng team prep, pero hindi ko siya inisip na yung every night na pinapanalangin ko sa Panginoon na, Panginoon, bigyan niyo po ako ng papangasawa. So, gano'n, iba pa rin talaga yung dating kapag pinapanalangin. Sir, Totoo yun, no? Alam niyo po, team preparation, may kanya-kanya po tayong experience na meron tayong hiningi sa Diyos na ibinigay sa atin, right? Kung nasa stage ka na gusto mo ng mag-asawa, alam niyo po dyan, ang kagandahan po niyaan, kapag nakita ng Diyos yung totoo yung desire mo, no? Ang Diyos mismo ang maglalatag lahat eh. Hindi ka mahihirapan sa totoo lang, Yes, no? totoo yan. Dahil Totoo siya yung mismo yung ano eh. Siya yung mismo yung tawag po doon, kapag sinunod mo lang yung kalooban po ng Diyos sa'yo, ang Panginoon ang magbibigay sa'yo ng tamang partner. No? Alam nyo, isa sa pinapasalamatan ko sa programa po natin, alam nyo po yun, hindi ka na magkakamali na ano eh, na maghanap kung sino yung dapat mong pipiliin. Kasi nandito na eh, ito na yun eh, yung grupo natin eh. Pare-pareho kayo ng prinsipyong pinangahawakan. Pareho kayo ng pastor na pinapakinggan. Amen. No? Kapag may away, pareho kayo napakinggan, anong dapat gagawin? Pambihira, wala na kaagad yun, di ba? Magpasalamat kayo dahil kung ano man ang finifeed sa inyo ng mga principles at yung mga dapat ninyong gagawin, pareho kayong pinapakinggan. Kaya ang palaging sinasabi ng pastor natin sa mga full-time ng mga ladies, you should be thankful. Kasi kayo mismo yung sinasabi kung naghahanap sa mga kalalakihan, kung kayo ay naghahanap ng isang babae na gusto nyo maging asawa, na sanay na sumunod, Yun, ayan na. walang iba, kundi yung mga full-time staff natin. Wow. Mga sanay na yan eh. Diba? Mga sanay na yan na sumunod sa authority. Amen. Kaya hindi ka magkakamali eh. Yun. Kaya hindi ka magkakamali, sir. No, na pinili mo yung Wow. pareho mong nasa gawain ng Panginoon. At Ayun. ikaw din, nasa Teka, gawain. Brother Tony, Sir ang Roy. kausap mo yung mga live audience natin. Yes. sa programa Sir, natin, sir. sinisipat-sipat, At sir. yung mga virtual audience. Yes, sir. Hindi yung isang tao lang dito. Yes, sir. Sa programa. Diba? Sa programa. Okay. Yeah, maliwanag yun. Kaya, Sir, basahin ko lang yung comment ni Ma'am Flor. Yan, sabi niya, God's design for ladies is to get married. Masarap sumunod sa kalooban ng Diyos, lalo na sa pag-aasawa. Yun. Totoo yan. Alam nyo, team preparation, kapag alam mong nasa tama ka, at alam mong nasa iyo ang Panginoon, ano man ang papasukin mo, alam mo, hindi ka Yung matatakot favor eh. ng Panginoon Oo, sa'yo. hindi ka matatakot kasi alam mo, nandiyan yung Panginoon. Amen. No? Kaya, katulad ng sinabi ko kanina, once you decided na nais mo nang makapag-asawa, ang Panginoon magbibigay sa iyo ng tamang partner. At kapag binigay sa iyo yung tamang partner, sa tingin mo, hindi rin ibibigay sa iyo yung pangangailangan ninyo during your wedding? Yun. Amen. Pampihira kung ang partner nga ibinigay sa iyo eh. totoo Yung sa yan. wedding pa. Yan. Yun. Di ba? Kaya huwag kang matatakot dahil ang Panginoon na magpo-provide. Lahat ng yan, alam mo, team preparation, at sa lahat ng nakakapanood ng programa po natin, napakasarap na pumasok ka sa pag-aasawa na meron po kayong Diyos. Sa totoo Amen. lang. I can attest you to that. No, dahil ako rin ay isa rin ako sa nag-benefit nito eh. Na kung saan naging young people din, nakapangasawa dito rin sa simbahan, ang pastor natin, yung nagkasal sa amin, meron kaming pamilya, at masasabi ko talaga na masaya ako na naging kapartner ko yung Diyos, Amen.
kapartner ko sa pagpaplano ko, yung pastor. Pambihira, yung simbahan din mismo yung kasama ko nung ako ay kinasal. Yes. Ay pambihira, hindi ba magiging masaya yung team preparation na kung saan ganyan ang mangyayari sa inyo kapag sinunod lang natin kung ano po yung tama. No, kaya anything na pinaplano po ninyo, gusto niyo ng mag-asawa, please lang team prep, wag kayong mag-settle sa puro pa fling-fling kasi gusto lang kasi na merong na may Kausap, nakakausap-usap, may nagkaka-chat-chat eh. Alam mo, Kabulahan. team preparation, katulad nga ng sinabi kanina ni Sir Roy, bunga yan ng pagiging immature. Hindi na natin kinakailangan mag-settle para sa ganyan eh. Kung po pwede naman natin gawin kung ano po yung tama na tinuturo sa simbahan natin, gawin na natin kung ano po yung tama. Huwag na tayong magbaka sakali pa. Sir Roy, Yun. nagbabaka sakali pa eh. By chance. Yes, by chance. Baka baka yung iba nga eh. Ganun. Ano Ito nangyari, yan, sir? ganun din yung sinasabi nila eh. Ano Yung nangyari? iba nga Oh. sir, sa iba naman na gano'n, pero ikinasal din naman eh, no? Inaprubahan din naman daw ni pastor eh. Aha. Yan ang akala nila. Yun No, na pero nga. alam nyo, team preparation, tatandaan po ninyo, nasa tamang position na kayo. Actually, advantageous position eh. Yun. Yes. Sa totoo lang eh. Kasi Ang team prep. ito yung tinuturuan ng simbahan na kung ano yung mga dapat ninyong gagawin, wag na kayong lumihis. Amen. Susundin nyo na lang yung blueprint na ibinigay sa inyo and eventually, ipagkakaloob din sa iyo ng Panginoon yung nais mong mangyari sa iyong buhay. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Ayun na nga. Si Ma'am Say nga eh. Amen. Ilang Yun. taon yan eh. Oo, Ilang 40 years old. Ilang dekada ba yung pinag-pray niyo, Ma'am Say? Ay, Dekada eh. Huwag no? niyo nang hintayin mag-40 Diba? kayo. Huwag niyo na matagal. Don't delay may, na nga May eh. nag-comment dito. Anong comment? May comment dito Sabi ni Ma'am Noyce, akala ko Sir Antonio, si Sir George po talaga yung kinakausap mo. Hindi naman. Hindi, Marami Ma'am kami Noyce. kinakausap dito, Pero Ma'am parang Noyce. siya na rin po. Hindi, pero... Yung sinabi ni Dylan Blake, bigla ako napahinto sa pagmamaneho para mag-comment, Sir, ipag-pray ko na umpisa ngayon ang ibibigay ng Panginoong Diyos. Nasa Seymour, please. Nasa full-time po pala ang totoong masunuri. Wow! Yun. Pambihira, Sir pambihira. Dylan Blake. Si Sir ano to eh? Sino nga to? Sino nga yan? Yung army. Si Sir Ted Berdin. ayun, yun. Oh, napahinto daw. Napahinto. Siguro yung sinabi kong At mag-pray kailangan kasi. niya talagang magparamdam. Oo. Ka nasa full-time pala. Ayan. Ayun. Yes, sir. Pero ba dito, Tony? Natutulad na bigla ako, ang bilis ng oras. Oo nga. Oo nga, sir. Oo nga. Pag silip ko na 9:03, ngayon 9:26 na. Yeah. 29 na, sir. 9:29. Sige ba, Tony? Yeah, kaya alam nyo, team preparation, as we wrap up tonight, itutuloy pa naman po natin yung discussion po natin next Friday. Prayerfully, meron po tayo nakuha sa ating po naging Amen. discussion ngayon pong gabi at naging blessing po kami sa programa po natin ngayon pong gabi. Alright, so sa pagkatong pong ito, shoutout po muna tayo. Meron pa tayong mga shoutout dyan. Alright, so pakiabot lamang po muna saglit. Ayan yung mga Yan, shout. Habang alright. tinatakbo yung shoutout, Ma'am Sai. hello po sa Destine Estrella, Sir Mike Kunui, Ella Sab, good evening po. Aking mami, Cecilia Ampig, Sir Jake, nanonood din po. Frederick Kadungan, si Ma'am Noy, si Sir Cholo, nanonood din po. At ito pa yung iba, Sir Ruben, yan. Yun. Shout out sa mga sumusunod. Jazel John Casar, Dean Rodriguez, Brad, shout out to you. J.R. Basoy Mosquera, Brother Mike Conway, Brother Mike, shout out sa iyo. Nasaan ka man? Fe Lucas, Cholo Fe. Akawili, Ma'am Floyd Solomon, Sir Joel Bert, and Ma'am Noyce Navarro in France, Brother Tony. Amen. And ang ating pong peak viewers ngayon pong gabi ay 63. Alright. Maraming pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Team preparation, may mga pictures po tayo dyan, sir. Yes, Kapag sir. wala ang Team Steadfast, wag mo na lang pakita. Ay nako, ito na po ang mga nag-send ng pictures mula sa Team Preparation. Ito ang unang grupo mula sa Team Purpose po. Ayan. Ang kanilang leader, walang iba kundi si Concy Robert. Si Jack, kala ko talaga nanonood din, eh, no? Ayan. At syempre mula sa mga Team Patient, ang aming gwapong leader, si Sir George. Amen, Sir George. Yan, syempre. Mula sa Team Fairness, si Sir Emil ang kanilang gwapong leader dyan.
At syempre, yung isa sa GC nyo makikita. Yun. Thank you, Team Preparation! Alright, so marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Team Preparation, bago po kami magpaalam, baka may mga nais pa po kayong batian, Ma'am Sai. Yes, gusto pong batiin si Ma'am Araville at si Ma'am Ronalie. Amen, amen. At syempre Congratulations dyan. Congratulations po sa lahat po ng staff. Syempre mula po sa ating Pastor Hill. Good evening, Amen, sir. Pastor Hill, sir. Congratulations po dyan sa Balikatan, Sir Ramos. At sa lahat po ng mga Baptist builders. Ayan, good evening po. At sa lahat po ng nandiyan Yon, mga... pakawain natin yung mga Team Prep. Ayan, Team Prep. Yun. Ayan, yung asawa ko nandiyan din. Ayan. Ayun. Si Sir Ruben, si Sir Ponching nandiyan. At yung mga ladies. Oh, ayan po, Sir Dylan, namin mga full-time. Pumili. Oh. Yan, bakit zoom in yan? Ay, Mag-smile kayo. bakit kasi- parehong nakapula yan, ha? Lahat po sila masunurin. Ayan. At Yo. syempre gusto ko pong batiin lahat po ng mga incoming PSS students. Mag-enroll na kayo next week or this week, coming week. At syempre sa lahat po ng Central South family, ang aking mother at sa lahat po ng live audience na nanonood. Yun. Na sinum in si Ma'am Shikaina. Ma'am Shu! Masunurin po yan si Ma'am Shikaina. Ayan, sa CBBA po yan. Good evening Bata pa po. daw yan. At syempre yung iba, babatiin. Sir Roy, mo Alright, shout out again sa lahat ng mga nakasama ko. Yun, sa Philippine Navy, especially yung huling assignment ko. The Huya family, you know who you are. Amen. Shout out to all of you. Amen, amen. And special shout out, live guest, Sister Christy. Amen, Brad Christy! Christy. Amen, amen. Alright, so sa lahat mga viewers, Team Prep, thank you for tuning in. Pastor Hill, sir, congratulations po dyan sa graduation ng Balikatan. Ladies, Balikatan. Congratulations po dyan sa Ramos Tarlac. We are praying sa inyo pong safe travel, pabalik po dito sa Fort Bonifacio. And of course, wag po kayo maglala sa lahat ng mga viewers po natin ngayong gabi, ay itutuloy po natin yung discussion po natin next Friday. Alright? So magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Thank you for tuning in. Fellowshipping with one another as we walk in the light. Fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart.